libre o offering bag sa inyo, ang pangangaral po na ito ay libre. Wala po kaming hinihiling na kapalit, liban lamang po sa inyo pong atensyon at pakikinig. Ngayong gabi po na ito, nais po naming magbahagi ng mensahe patungkol sa pinaka-importanting paksa sa Biblia, at ito po ang mensahe ng kaligtasan. Ang sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 9, verse number 27, nakatakda sa tao ang minsan ay mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dalawang bagay ang nais bigyan ng diin o ng emphasis ng verse po na ito. Number one, na ang kamatayan po ay nakatakda sa isang tao. Hindi natin ito mapipigilan, hindi natin ito madedelay. Kung ang Diyos ay may kalendaryo, ang bawat isa po sa atin ay merong appointed time na kung saan tayo po ay makipagkikita sa ating pong Panginoon. Pangalawang bagay na nais natin bigyan ng diin sa verse po na yon, na pagkatapos daw ng kamatayan ay meron pa. At ito ang paghuhukom. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, na sa oras na ikaw ay bawian ng buhay, ikaw ay haharap sa Panginoon. Tama nga po ang sinasabi ng mga tao na only God can judge me. Dahil bandang uli, tayong lahat ay haharap sa Diyos, ang pinakamatuwid na hukom sa lahat. At tayo po ay magbibigay ng pagsusulit o sasagot sa isang pagsusulit sa mga bagay na ginawa natin laban sa Kanya at mga bagay na hindi natin ginawa para sa Kanya. Kaya nga yung gabi po na ito, pagmulay-mulayan po natin ang katanungan na kung ikaw ay bawian ng buhay, nakatitiyak ka ba na sa piling ng Diyos o sa langit ang iyong patutunguhan? Ngayong gabi, pagmulay-mulayan natin ang isang katanungan, nakatitiyak ka ba na kapag ikaw ay mamatay o bawian ng buhay, ikaw ay matatagpuan sa piling ng ating Panginoon? Kung hindi pa, mga minamahal, nais kong pagmulay-mulayan po natin ang 4 na punto na nais ko pong bigyan ng din sa gabi po na ito. Number 1, ang ating pong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Number 2, yung ating kahihinatnan ng ating kalagayan. Number 3, si Kristo. At number 4, ang ating pong desisyon na pagpipilian. Una po, pag-usapan po natin ang kalagayan natin sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi po ng Bible, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakabuhat sa kalahatian ng Diyos. Ang mga verses po na ito ay matatagpuan sa Romans chapter 3, verse number 10 and verse number 23. Ang katotohanan po, mga minamahal, kung meron mang common denominator sa lahat ng tao, yan po ay pagiging makasalanan ng bawat isa po sa atin. Hindi po ako nagsasalita rito na para bang ako'y mas mabuti sa inyo. Hindi po ako nagsasalita rito na para bang ako po ay banal. Dahil ang sabi po ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. And that is the point. Wala po tayong may pagmamalaki sa Kanya. Kahit tayo po ay religious, kahit tayo po ay traditionalist, kahit tayo po ay nakapag-aral, nakapagtapos, maganda ang ating kabuhayan, at the end of the day, we all sinners in the sight of God. Lahat po tayo ay makasalanan at wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. At ang masamang balita, kung ipinagmamalaki pa nga natin yung sarili nating katwiran, ang sabi po ng Bible, ito po ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Maaaring sabihin natin na hindi naman ako masyadong masama o ako naman ay walang tinatapakan ng tao. Ngunit sa harapan po ng Panginoon ang pagmamalaki sa mga bagay na ating narating, ang pagmamalaki sa mga bagay na ating nagawa ay isa lamang maruming basahan sa harapan po ng ating Diyos. Dahil at the end of the day, ang Diyos ay banal at ang nais niya ay ang malinis na buhay, ngunit yun po ay hindi natin kayang ipagkaloob po sa Kanya. So pag-uusapan po natin ang ating kalagayan, lahat po tayo ay guilty sa harapan po ng Panginoon. So kung magaganap ang pagsusulit o paghuhukom ng Diyos, lahat po tayo ay matatagpuan na guilty sa Kanya pong harapan. Lahat po tayo ay matatagpuan na may sala sa Kanya pong harapan. At mga minamahal, yan po ang aking point number 1 pag pinag-usapan po natin ang ating kalagayan. Point number 2, pag-usapan po natin ang ating kahihinatnan. Ang sabi po ng Bible, Romans chapter 6, verse number 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Ito po ang resulta ng ating pagkakasala. Sa mundong ito, there is an existing law
na for every cause, there is an appropriate reaction. For every cause, there is an appropriate result. Ibig sabihin, kung ano yung bagay na itanim mo, siya mga anihin. Palagi pong ganon. This is a law, but it's a biological law, this is a physical law, and also this is a spiritual law. Kung tayo po ay nagtanim ng ating pong kasalanan, sigurado po na meron po tayong aanihin. At ang sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At sa Biblia po, meron pong itinatawag na ikalawang kamatayan. Pag binasa po natin ang Revelations chapter 21, verse number 8, yung dagat-dagatang apoy at asupri raw ayon sa Bible ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Ang sabi nga po niya, sa lahat ng matatakutin ng mga duwag, sa lahat ng mga kasuklam-suklam, sa lahat ng mga di nananampalataya, sa lahat ng mga mapakiapid, sa lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, maging sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ngayong gabi na ito, mga minamahal, ayokong gawing sugar-coated yung preaching. May kabayaran ng kasalanan at yan ang impyerno. Hindi lang basta mahirap na buhay, hindi lang basta wasak na buhay, hindi lang buhay na malayo sa Panginoon. Ang kabayaran ng kasalanan ay impyerno. Isang literal na apoy na nasusunog ang kaluluwa ng isang tao ngunit hindi natutupok. Lugar na kung saan ang sabi ng Bible ay mayroong mga uod na hindi namamatay. Na kung saan magdurusa ng habang buhay walang katapusan ng isang individual na tumanggi sa libreng biyaya ng Diyos. Ngayong gabi na ito, mga minamahal, ito yung katakot-takot na lugar na nawa maiwasan po natin. Kaya po kami nangangaral dahil sa realidad ng impyerno. Paano po tayo nakatiyak na mayroong impyerno? Dahil ito po ay nasusulat sa salita ng Diyos. At ang Diyos ay kailanman ay hindi nagsisinungaling. Kung sinasabi ng Diyos na mayroong langit, mayroong langit. Kung sinasabi ng Diyos na mayroong impyerno at ang aking panalangin, wala nawang mapunta po doon kung tatanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Yan po ang aking pong pangalawang punto, ang kahihinatnan. Ang una kong punto, yung ating kalagayan, at ang pangatlong punto na ating pag-uusapan, walang iba kundi si Kristo ang ating tagapagligtas. Ang sabi po ng Bible, walang daan, walang ibang buhay at walang ibang katotohanan, at walang taong makakapunta sa Ama, liban lamang sa Panginoong Hesukristo. Dito po, mga minamahal, hindi sinasabi ni Jesus na isa lang siya sa mga daan. Hindi sinasabi ni Jesus na pwede mong dumaan kung kani-kanino para mapunta sa langit. Hindi po. Ang claim ng Panginoong Hesukristo, walang ibang daan patungo sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Hindi niya sinasabi na He is one of the way. Ang sinasabi po niya, He is the only way. He is the only way to heaven. He is the only way to Father. Ang sabi rin po ng Bible, walang ngalan sa silong ng langit na ang tayo maliligtas, liban sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po nung aking nabanggit kanina, kung ipinagmamalaki natin ang mga kaya nating gawin upang tayo po'y mapunta sa langit, ito po'y isa lamang maruming basahan sa harapan po ng Panginoon. Kung pinagmamalaki natin ang ating mga narating, ito po'y walang saysay sa usapin ng kaligtasan. Kung ating pong ipinagmamalaki ang ating relihiyon, ang ating mga na-accomplish, ito po'y walang kwenta sa harapan ng Diyos sa usapin po ng kaligtasan. Dahil sa Bible po, walang ibang paraan patungo sa langit, liban lamang sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang namatay para sa atin, ipinako siya, tumigis ang kanyang banal na dugo, mga minamahal, nabayubay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo upang bayaran, tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At pagkalipas ng 3 araw, siya nabuhay na muli upang ipakita na siya'y nagtagumpay laban sa kasalanan at kay Satanas. Upang ipakita na sa pamamagitan po niya, tunay ang pangako ng ating Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo ang naging pruweba na tunay ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli sa mga patay. Kaya mga minamahal, nais kong ma-realize ng bawat isa po sa atin, si Jesus lamang ang nagliligtas. Si Jesus ang ating kailangan, walang iba. Siya lamang ang tanging daan at katotohanan at ang buhay at walang ibang paraan patungo sa langit liban lamang po sa pamamagitan po niya. Ngayong gabi po na ito, nais kong bigyan ng diin, nais kong bigyan ng emphasis. Hindi ka maililigtas ng mga bagay na kaya mong gawin.
Hindi ikaw ang namatay sa krus ng Kalbaryo at pagkalipas ng 3 araw na buhay na muli. Hindi ikaw ang ipinadala ng Diyos upang magbayad ng iyong sariling kasalanan. Ito ay ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Bible, mga minamahal, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao upang sa pamamagitan po niya magkaroon ng katubusan ang bawat isa po sa atin. Mga minamahal, hindi po religion ang nakakapagligtas, hindi po mga bagay na kaya nating gawin. Walang iba lamang po kundi ang Panginoong Hesukristo. At ito po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo o ng Gospel. Na ang mabuting balita na si Kristo ay bumaba sa mundo po na ito, 2,000 taon na nakakaraan upang ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakataon na makakilala sa Kanya at mangaligtas tayo sa kabayaran ng ating mga pagkakasala. Mga minamahal, nabanggit ko na po ang ating kalagayan. Lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Nabanggit po yung kahinatnan ng ating buhay kung malayo po tayo sa Diyos. At yan ang impyerno. Walang hanggan, walang katapusan na paghihirap malayo sa presensya ng Diyos. At nabanggit ko na walang ibang nakapagliligtas liban lamang sa Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi po na ito, hindi kompleto ang pangangaral kung hindi tayo magkakaroon ng desisyon. Marahil narinig mo na ang mensahe na ito for so many times. For so many times, marami ng preachers, marami na tayong mga babasahin, marahil may kumatok na rin sa ating mga tahanan upang ibahagi ang balita po na ito. Pero what about your decision? What about, na-contemplate na ba natin ang ating kinabukasan? Kung sakaling dumating po sa atin ang oras ng ating pong kamatayan? Alam niyo po, mga minamahal, habang may oras ka pa, habang tayo po'y narito po sa mundong ito, huwag natin sayangin ang ating buhay sa mga bagay na panandalian lamang. I'm not saying na hindi mahalaga ang ating paghahanap buhay. I'm not saying na hindi mahalaga ang salapi. Hindi ko po sinasabi yon. Pero ang sinasabi ko, merong bagay na higit na mahalaga kaysa sa mga material na bagay na ino-offer ng mundong ito. At yan po ang relationship natin sa Panginoon. Because at the end of the day, mga minamahal, lahat ng ating ari-arian, lahat ng mga bagay na nating naipagmalaki, lahat ng mga bagay na nating naipundar, iiwan natin to at ang madadala lang natin ay ang ating kaluluwa. Kaya nga minamahal, sana magkaroon tayo ng realization at contemplation. Pag ba ikaw ay namatay, tiyak mo ba na sa langit ang iyong patutunguhan? At magkakaroon ka lang ng katiyakan kung pananampalatayaan mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At sabi nga po ng John chapter 1 verse number 12, tulad ng marami na tumanggap sa Kanya, sa kanila ay binibigay ang karapatan upang maging anak ng Diyos sa mga tuwid sa mga nananampalataya sa Kanyang pangalan. Mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon na hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. At kung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos at naabot ng tinig po na ito, mga minamahal, huwag din natin sayangin yung desisyon na pwede natin gawin sa oras po na ito. May pag-asa ang buhay at ang tunay na pag-asa matatagpuan kay Kristo Jesus. Hindi lamang sa buhay dito, sa ating pisikal na sa mundo, kundi maging sa ating pong eternal na patutunguhan. Mga minamahal, very clear and very simple ang message po natin sa oras po na ito. Si Kristo ang nagliligtas, hindi ikaw. Si Kristo ang nagliligtas, hindi ang mga bagay na dapat natin gawin. Kaya marapat lamang na si Kristo ang ating tanggapin. At sabi nga po ng Bible, ang buhay na walang hanggan ay regalo galing sa Diyos. Ngunit mga minamahal, alam po natin na kung hindi natin tatanggapin ang regalo, hindi tayo makikinabang sa regalo, gaano man ito kaganda o gaano man ito kabuti. Ganon din po ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay para sa lahat. For God so loved the world. Ang kaligtasan ay para sa lahat, ngunit hindi tayo makikinabang sa kaligtasan na yan kung hindi natin voluntaryong tatanggapin si Kristo Jesus sa ating pong buhay. Mga minamahal, nawa po, sa simpleng mensahe na aking pong naiparating sa inyo sa gabi po na ito, magkaroon nawa ito ng decision making sa inyo pong mga buhay. At nawa po ang bawat isa po sa atin ay makakilala kay Jesus bilang tagapagligtas ng ating pong buhay. Dahil sa pamamagitan po niya, ang tunay na kaligtasan ay makakamit
Sa pamamagitan po niya, ang tunay na pag-asa ay ating mararating. At sa pamamagitan po niya, mga minamahal, ang ating eternal na patutunguhan ay tiyak dahil siya ang Diyos na nangako at kailanman hindi napapako ang kanya pong pangako. Sa mga tuwid, siya po'y nagpapako pa nga para tuparin ang kanya pong naipangako sa atin. Muli mga minamahal, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Salamat po sa munting oras na inyo pong naipagkaloob, na pakinig po sa amin pong pangangaral sa oras po na ito. Muli, maraming salamat po. Kami po ang mga miyembro ng Macedonia Baptist Bible Church at minsan pa isa pong karangalan at kagalakan ang magbahagi ng salita ng Panginoon sa oras po na ito. Bilang pagtatapos, nais ko pong manalangin sa bawat isa po sa atin. Maaari niyo po ako samahan sa pananalangin. Nais po ninyo sumunod sa panalangin ay ito po ay highly encouraged. Tayo po natin manalangin. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng naabot ng ating tinig. At nawa nga po aking Ama, ang simpleng pangangaral na ating pong naihayag sa gabi po na ito ay nagdulot ng kaligtasan sa mga tao na nakapakinig at nag-alay ng kanilang munting panahon upang pakinggan ang simpleng mensahe po na ito. Dalangin ko po, Diyos, na nawa po ay kumatok po kayo sa aming pong mga puso, aking Ama. At minsan pa, ipaliwanag po ninyo at gawin po ninyong malinaw sa amin ang mensahe ng kaligtasan. I'm praying, O God, na nawa nga po sa aming pagtatanim ng binhi ng inyong salita. We are looking forward, aming Ama, na later on, ito po ay magdudulot ng harvest para po sa inyo. Lord, salamat po sa presence ng mga kapatiran sa oras po na ito. Thank you for the enthusiasm. Thank you for the energy, O God. Thank you for the strength na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ay aming pinupuri, dinadakila at pinasasalamatan. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen and amen.